Nakatakdang magpulong ngayong linggo ang mga bansang kasapi ng ASEAN para sa usapin ng climate action at disaster risk reduction. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Magsasama-sama ang mga opisyal ng pamahalaan mula sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, civil society groups at pribadong sektor para sa pag-host ng Pilipinas ng ASEAN Climate Week 2026 katuwang ang Asian Development Bank. Layo ng mga pagpupulong ng linggo na tugunan ang mga mahalagang usapin tulad ng biodiversity, climate finance, loss and damage at climate responsive solutions. Layo ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon na palakasin pa ang regional cooperation pagdating sa climate action, kung saan binigyan din nito ang nature-based solutions at disaster risk reduction. The Philippines is leading the preparation of a joint statement for ASEAN on climate change in preparation for the COP, the 31st COP later this year. And right now the draft is being circulated with the different ASEAN member states. We are waiting for their comments and inputs that they would like to include. Basically, it will include the joint priorities of the entire region, and it will be a reiteration of our commitments as a region on the different aspects, including NDCs, the national adaptation plans, loss and damage, climate financing, and just transition, to name a few. Inihikayat rin ng ASEAN member states na ibahagi ang kanilang resources at kasanayan para sa pagkakaroon ng epektibong climate response, kung saan kasama ang patuloy na pagtalakay sa pag-integrate ng climate action sa local governance at planning. The Philippines, for its part, has initiated dialogue and studies through the ASEAN Working Group on Climate Change. And in fact, there's a study on loss and damage in particular, which aims to be able to assess the readiness of the different ASEAN states to deal with climate change, and in the process identifying their specific needs so that these can be addressed. Patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mga hakbang na maghahatid ng konkretong ginhawa sa buhay ng mga mamamayan at mas matibay na proteksyon para sa mga vulnerableng komunidad. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng climate solutions na nakabatay sa ebidensya, suportado ng pamumuhunan at nagdudulot ng malawakang pagbabago. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.